Hello, hello po mga kabluming nanay. Kia ora, have life and be healthy. So time check, ang date po natin ngayon ay October 17 and it's 2:10 in the afternoon. Ngayon, ang aking schedule ngayon ay ako po ay pupunta sa division office namin at ito na, this is it, pansit. At ako po ay magpapasa na po ng aking resignation letter. So after 10 years and 10 months na pagiging DepEd or public school teacher ay dito na po mag-i-end ang aking career sa DepEd. Itong November 15 ang aking pinakalas doon sa aking resignation letter. Ayokong maging sentimental pero ito yung nararamdaman ko. Pero sabi ko hindi ako iiyak kasi sa pagko-close ng aking yugto dito sa DepEd, sa pagko-close ng aking career or karera, sa pagko-close ng buhay ko na pinangarap kong trabaho, sa pagko-close ng aking buhay guro dito sa Pilipinas or sa DepEd ay siya naman pong magbubukas para sa isang tao, para sa isang posisyon na pinangarap ko noon. Alam ko yung papalit sa akin or yung mag-open ng opportunity dahil ako ay magre-resign, magkakaroon ng bagong opportunity para sa isang tao. At doon pa lang, kahit medyo mabigat sa dibdib ko, naliligayahan na rin ako kasi syempre kung may aalis, may papalit. Ganon naman din yung nangyari sa akin eh. May nag-retire nung panahon na yon nung nag-a-apply ako. So nagkaroon ako ng chance para makapasok sa DepEd dito sa Division of Parañaque. So this is it. Ito na po yon. At sana po abangan niyo po ako sa mga susunod ko pong istorya ng buhay na kapupulutan niyo po ng aral. Yun ay panigurado po. Kasi yun po ang aking mantra sa buhay. Pinasok ko po ang vlogging because I want to inspire other people. Hindi lang ako basta-basta gagawa lang ng mga content, pero gusto ko yung makatouch naman ako ng buhay ng iba. So that's my mantra. So samahan niyo po ako doon sa bagong lugar na pupuntahan namin ng aking pamilya. At sana po kung napadaan po kayo sa video na ito ay pakiclick po ang subscribe button at saka ang bell button para maging updated po kayo sa aking buhay, sa aking buhay karera at buhay pamilya. See ya! Andito na po tayo sa division office. Hindi ako masyadong mag-ingay kasi nahihiya ako na nag-vlog ako while submitting my resignation letter. So na-check na po ng aming HR ng aking resignation at ipapasa ko na siya sa records. Bigat sa dibdib. Okay, so ito na, this is it. Isasubmit ko na siya for processing at maghintay na lang ako ng advice nila para pumunta ako ng NCR para kumuha ng certificate doon. Kung ano man yung certificate na kailangan kong kunin sa NCR. 1 million, zillion, jillion, dillion, quadrillion times later. Kia ora! Have life and be healthy. Welcome back to our YouTube channel. Sa mga bago pong kapapanood lang po ng video ko or bagong salta lang po sa aking YouTube channel ay please subscribe my YouTube channel, Blooming Sofia po, at paki-bell na rin po or paki-push na rin po ang bell button po para po updated po kayo sa mga ganap-ganap po sa buhay, sa mga istorya ko sa buhay at mga information na aking pong ibabahagi dito po sa aking YouTube channel. So, ano po ba ang content natin ngayon? So, dahil nga very vocal naman ako na pa-exit na ako, malapit na po akong mag-signing off as a public school teacher. Official na kasi nagsubmit na po ako ng aking resignation letter. So, officially, malapit na po akong mag-signing off as a public school teacher. Paulit-ulit. Opo. So, dahil nga pa-exit po ako, syempre dapat magkaroon tayo ng content na related pa rin sa DepEd.
para doon sa mga katulad ko noon na nangarap, or yung katulad ko noon na noon ay nangarap ako na maging isang guro sa pampublikong paaralan. So, ang content natin ngayon ay paano po ba mag-apply bilang guro sa public school dito sa Pilipinas. Alam niyo po, isa sa mga naging dahilan kung bakit natagalan din akong mag-apply noong kapanahunan ko kasi unang-una ay walang nag-guide sa akin dati. Hindi ko alam kung paano at kung saan ako mag-uumpisa na mag-apply. Sorry. Pero dahil nga nag-aral ako ng MA sa Pamantasan Lungsod ng Pasay na ngayon ay City University of Pasay, ay natutunan ko kung paano mag-apply dahil na rin sa pag-guide ng aking mga kaklase sa MA noon. So, mahirap din talaga kapag wala kang alam. Hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisa at kung paano ka mag-uumpisa. So, yan po ang laman ng ating content ngayon. Yes, of course, bago ka po pwedeng mag-apply bilang pampublikong guro sa DepEd ay syempre dapat po ay ikaw po ay LET passer or lisensyado or ikaw ay registered teachers sa PRC. Of course, kailangan graduate ka rin ng education or kung hindi ka graduate ng education ay unit earner ka ng education. May mga ganun kasi, may mga course na pwedeng nursing, tapos kumuha sila ng unit points or how do you call this? Kumuha sila ng unit sa education, tapos nag-take sila ng board exam, then nakapasa sila, so pwede silang magturo. Ganon din, kahit anong profession, basta, or kahit anong course, basta kumuha ka ng unit ng education. Hindi ko alam kung ilang units yon, pero ang pinaka luma ay yung 18 units. Pero alam ko hindi na siya 18 ngayon. Siguro baka nadagdagan. So, pag nakuha mo na yung units na yon, ay pwede ka nang natapos mo yon, ay pwede ka nang mag-take ng board exam. At pangalawa, syempre, kapag ikaw ay mag-a-apply na guro sa isang pampublikong paaralan, ay dapat ay doon sa malapit kung saan ka nakatira. At dapat kung saan ka nakatira na sa loob ng 6 na buwan, ay doon ka pwedeng mag-apply kasi localization po ang tawag doon. Kung saan ka malapit, doon ka po mag-a-apply. Okay? Kung saan kang barangay or kung saan kang city or municipality na malapit ng bahay mo, doon ka magpapasa ng mga requirements mo sa school kung saan ikaw ay malapit. Okay po, so nasabi ko na yung very basic. Graduate ng education, LET passer, licensed teacher, at dapat mag-a-apply sa pinakamalapit na eskwelahan kung saan ka nakatira. So next ay, syempre, i-discuss ko po, meron akong kodigo. Post ko muna kasi yan ang problema dito sa school namin. Every 5 to 10 minutes ay may dumadating na or dumadaan na aeroplano. So ipopost ko sana pero sige, ituloy na lang natin. Okay, so next nating pag-usapan ay yung pointing system criteria. Kasi ang tawag kasi pag mag-a-apply ka as a teacher is magpaparank ka. Siyempre dapat pag magpaparank ka, sana dapat makuha mo at least yung minimum requirement na points para ikaw ay ma-rank at ma-qualified as an applicant. So, pointing system criteria, isa-isahin natin. Education, of course. Kung saan ka nag-aral, university ba yan, colleges ba? GWA mo, yung general weighted average mo, ay kasama yan sa bibigyan nila ng points. So, ang education ay 20 points. So, dapat, ang laki. Kasi, pero, mas malaki talaga ang points ng galing sa university. Ang pagkakaalam ko, mas malaki ang points ng galing sa university. And of course, kapag matataas po ang inyong grades during your school days. Next is teaching experience. 15 points. 15 points po. At ang requirement po dito sa teaching experience ay 10 months or equivalent to 1 school year ay 1.50 ang points. So, hindi ito
Kung 10 ang 10 years ang experience mo, equivalent to 15. Pero kung 15 pataas ang iyong years of experience as a teacher, ay hanggang 15 lang ang iyong makukuhang points. Next is ang LET rating mo. Next sa LET rating ay ang Specialized Training Documents Ranking Points. Okay? Or Specialized Training Documents pala ay 10 ranking points ang kanyang equivalent. Ito yung mga seminars attended mo at saka mga training attended mo. So, yun po, 10 points po siya. Next is ang interview, 10 ranking points, at ang demonstration teaching, syempre magde-demo ka po, 15 points, at ang communication skills ay 15 points din. So, alam ko meron din pong English test na ibibigay po sa inyo. Total is 100. Very important na malaman ninyo ay syempre yung mga documents na necessary for your application para sa inyong ranking. Syempre bago ka nila i-rank or bago nila makwenta at mabigyan ka nila ng mga puntos-puntos or points, ay syempre magpapasa ka ng papel kasi doon sila magbe-base ng kanilang mga points. So kailangan mong magpasa ng mga requirements at yun po yung ibibigay ko po ngayon sa inyo. Pwede ko rin pong ibigay dito sa comment sa link. I-request nyo lang sa akin kung kailangan nyo ng mga list of requirements at step-by-step process ay pwede ko rin pong ilagay dyan. Ita-type ko lang siya para may masundan kayo na procedure. Kahit pagkapanood nyo ito, pwede nyo pong mabalikan yung mga list of requirements. Unang-una, kapag nakompleto nyo na po yung requirements ninyo, yung mga documents ninyo, yung mga legal documents na kailangan nyong ipasa, ay ipapasa nyo po yan sa eskwelahan kung saan po kayo nag-a-apply. Ipapasa nyo po yan sa school head or principal or sa guidance office. So sila po ang bahala na magbibigay doon sa in charge para sa ranking. Unang-una, ang unang requirement ay ang CSC Form 212 Revised 2017. Ito po kasi yung parang personal data sheet or personal information sheet ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. Kung saan makakakuha, pero I'm not sure pero siguro pwede kayong mag-ask sa clerk ng school, baka pwede kayong mabigyan ng soft copy, or baka pwede rin kayong mag-search sa internet, baka merong available sa internet na tinatawag na CSC form. Or kung may kakilala po kayong nag-work sa kahit na anong government agencies, ay pwede ko kayong humingi ng soft copy. Next ay ang inyong certified photocopy ng inyong PRC ID. Dapat po ay updated po, hindi po ripaso or paso ang inyong lisensya. At kasama din po sa inyong requirements ang ranking, yung let certificate ninyo na may nakalagay kung ano yung rating ninyo doon sa inyong exam nung kayo ay nag-exam. So, ma-share ko lang. Syempre may points yun, diba? Ako kasi ay 77 ang aking points. Kakahiya! Kasi parang pasang-awa. Kasi 75 po ang kailangan para ikaw ay maging lisensyadong guro. So ako ay 77. At yung kapatid ko ay 78. Naalala ko si Sonia ay 78. Yun, ma-share ko lang, okay? Basta nakapasa, wala pong problema. Next po ay ang inyong certified true copy ng inyong transcript of records nung kayo ay nag-aral. So, kailangan photocopy siya, tapos ipapa-certified true copy nyo yung Xerox copy or photocopy rather doon sa inyong eskwelahan. Okay? And then, kapag ikaw naman ay merong experience as a teacher, syempre kailangan po ang inyong service record, or kapag sa public ka kasi nagturo, ang kukunin nila sa inyo ay inyong clearance or ang inyong certificate of employment. As a proof kung ilang taon po kayo nagturo or naging guro sa pribadong paaralan.
And of course, syempre hindi mawawala, may points din po ito, di ba nasabi ko po, ang mga certificates ng inyong specialized training or seminar. Okay? Certificates ng inyong mga, kung ano, kahit anong klaseng training, kahit hindi po siya related sa education, basta nag-training kayo, for example, first aid, basic life support. So, kung meron kayong mga trainings or seminars, ay kasama po yan dahil meron din po yang points. Okay? And then, next is the voter's ID. Bakit kailangan ng voter's ID? Kasi nga, sabi ko nga po, tulad ng sinabi ko po sa inyo, kailangan po talaga ay mag-a-apply po kayo sa lugar o sa eskwelahan na malapit kung saan po kayo nakatira. Kaya po yan po ay isa sa mga basic requirement ng mga magpaparang na guro na gustong magturo sa public school. Next ay, syempre, ang inyong clearance sa NBI. Dapat po wala po kayong naging kaso. Dapat po malinis po kayo at wala po kayong naging previous case or hindi kayo nasangkot sa kahit na anong gulo at magpapatunay yan ay ang inyong NBI. Next is ang Omnibus Certification of Authenticity and Veracity of all documents submitted signed by the applicant. Kayo po. Kung hindi po kayo masyadong familiar with this Omnibus Certification, you can ask any notary public lawyer. Okay? Magtanong lang po kayo kung saan kayo makakakuha or kung paano kayo mabibigyan or paano kayo magkakaroon ng Omnibus Certification of Authenticity and Veracity of all your documents. Okay? And then, of course, kapag meron na kayong lahat ng aking nabanggit, ilalagay niyo po yan sa isang clear book or ako kasi dati 10 years ago or 11 years ago ay sa folder ko po nilagay at maraming kopya. Hindi ko masyadong matandaan pero at least nag-prepare ako ng 5 copies ng mga documents na ito. At lalagyan mo siya ng label na applicant dun sa pinakaharap na folder, lalagyan mo siya ng iyong label, ng iyong pangalan, kung ano ang iyong ina-applyan. And of course, kapag ikaw ay bagong nag-a-apply, syempre ang ina-applyan mo ay ang Teacher 1 kasi yan po ang pinaka first entry ng pagiging guro. Initial entry position ng bagong guro sa pampublikong paaralan. Kapag naipasa nyo po lahat ng mga legal documents at mga dokumento na kailangan, yung mga nabanggit kong requirements, ay bahala na po ang school screening committee nang magbigay po sa inyo ng mga points or mga lahat po ng ipapasa nyo ay bibigyan nila ng points. Depende po kung ano ang marireach ng mga documents na ipinasa nyo po. So, maghihintay lang po kayo ng resulta. Nag-apply man kayo personally sa eskwelahan or magpapasa kayo ng requirements, nagpasa na or magpapasa pa lang, ay kailangan din po pala kayong mag-register sa kanilang website ng application. So, lahat ng mga applicants ay kailangang mag-submit ng kanilang registration sa, ito po, sabihin ko po, makinig po, sa application.deped.gov.ph. Ulitin ko po, magre-register po kayo, kahit nakapagpasa na kayo halimbawa ngayon, or may intention po kayong magpasa, ay pwede po kayong pumunta sa kanilang website para magpa-register sa application.deped.gov.ph. Okay, magpapa-register po kayo. So, yun po yung mga basic po na mga kailangan. So, ngayon naman ay magbibigay po ako ng mga points or mga advice based po sa aking experience. Okay? So, sa aking experience kasi, ang pasukan kasi noon, syempre nabago dahil sa pandemic. So, ang aking experience noon ay, syempre ang pasukan ay June. So, January pa lang ay nagpasa na ako ng intention ko na magpa-rank.
nagpa-rank na po ako ng January, or nagpasa po ako ng letter of intention at mga requirements ko ng January pa lang. Pero syempre hindi ka naman tatawagin kaagad ng January. So most likely tinawag ako ng mga March to complete the process. Yung magde-demo ka, i-interviewin ka, magte-test ka. So yun po yung magaganap. So mga March, February or March ka tatawagin, or April. And then kapag okay ka sa ranking, malalaman mo ang resulta. Lalo ngayon, mas madali mong malaman ang resulta dahil meron ng online registration at meron ding online proof para malaman mo kung ano yung points mo, which is ibibigay naman sa inyo during your application. Ibibigay nila yung procedure kung paano nyo makukuha ang resulta. Pag okay na kayo, ay magre-report kayo sa division office at mag-a-ask kayo ng advice kung ano po yung susunod po ninyong gagawin. Normally po, yan po ay ready na po kayong i-deploy. Pero syempre, depende kung saan po kayo nag-apply ay may available na position. Pero ang pagkakaalam ko po, hindi ko po sure kung pwede, kung tama po itong sinasabi ko. Pero kung walang position doon sa eskwelahan kung saan kayo pwedeng, kung saan kayo nag-apply dahil doon kayo malapit, ay hahanapan pa kayo ng iba pang school na malapit pa sa inyong bahay. Kahit na hindi doon sa mismong eskwelahan kung saan kayo nag-apply, hahanapan kayo basta within your area or malapit pa rin kung saan po kayo nakatira. At kapag okay na po kayo, nakapasa na po kayo sa ranking, nakarank na po kayo, kasama na kayo doon sa mga nakapasa sa mga nagpa-rank, syempre, dapat po magtiyaga po kayong mag-follow up sa HR po ng division kung saan po kayo nag-apply. Kasi yun po yung talagang ginawa ko. Palagpasin muna natin ang eroplano ito. Ayun po, wag po kayong mawawalan ng pag-asa. Mag-follow up po kayo sa HR po kung saan division po kayo nag-apply. At syempre kung saan po kayo school nag-apply, mag-follow up din po kayo sa principal. Kasi kung just in case na walang available position doon sa school kung saan kayo nag-apply, kung nagustuhan kayo ng principal, nakitaan kayo na kayo ay may potential na maging mahusay at maglingkod sa ating bayan, pag nakita kayo ng principal na okay kayo, na may maganda yung aura ninyo, ay pwede nila po kayong i-refer sa kanilang mga ibang co-principals, kasi magkakakilala mo naman po kasi sila. Magkakakilala po ang mga principals, parang magkakatrabaho din sila, magkakakilala sila. So, syempre sila po yung nakakaalam ng mga vacancy ng mga iba't ibang schools, kasi syempre kakilala po nila yung mga iba't ibang principals. So yun lang po yung sa ngayon ay kaya ko pong maibigay na advice sa inyo. Sana po dahil ako ay pa-exit na, ay makatulong po ito para sa mga katulad ko na sobrang pangarap po na makapagturo sa pampublikong paaralan. Actually, hindi ko lang ito pangarap, kundi ito ay naunang nangarap ang aking ama, ang aking papa, na ako ay maging guro. So, dahil pangarap ito ng aking papa, at dati pa talaga na masunurin talaga akong anak, wala naman masama sa akin sa pagsunod, at nagpapasalamat ako at sinunod ko ang pangarap ng aking papa o ng aking tatay, ay naging pangarap ko na rin po. At syempre, nag-focus ako, in-name ko at ginol ko at pre-claim ko at claim ko na ako ay makakapasok sa public school. Kasi kapag ginawa mo ang best mo, in-exert mo lahat ng iyong effort, hindi ka naging mediocre. Kasi kung mababa ka sa isang area, pwede mong bawiin sa demo pwede mong bawiin sa interview. Diba, maraming pagkakataon kung saan mo siya pwedeng mabawi. So, yun, ma-advise ko sa inyo. So, while waiting for your application, pwede kayong mag-enroll muna sa TESDA para magkaroon kayo ng skills, iba pang skills like encoder, or kahit anong skills na pwede nyo pong magamit. As a certificate, madadagdagan na ang inyong kaalaman, magkakaroon pa kayo ng mga
certificate, training certificate. So, yun po. Sa lahat po ng nakapanood po nito, sana po ma-share nyo po itong video na ito para may matulungan pa pong kagaya nating lahat, kagaya nyo na nanonood ngayon, na nandito pa rin. At sa oras na ito, nanonood pa rin. Sana ma-share nyo po itong video na ito. At mag-comment lang po kayo. Kung meron po kayong question, andito lang po ako. I am very much willing to help. I am very much willing to entertain your inquiries, your questions, tungkol sa kung paano pag-a-apply sa public school. Kung may na-miss man ako or kung may hindi hindi klaro sa mga na-i-share ko dito sa aking vlog, you can comment below and then rest assured na akin pong babalikan at sasagutin ang inyong mga katanungan. Promise ko po yan kasi yan po ang aking mantra. Pagdating sa education, go po tayo dyan. Love ko to love ko po ang DepEd. Super love. Kung wala lang opportunity na ibinigay sa akin na makasama ko ang aking buong pamilya, magkasama kami ng buong pamilya, dito na sana ako tatanda sa pagtuturo dito sa Pilipinas. Pero wala minsan si Lord ang magbibigay ng destiny, ng ibang destiny sa mga buhay natin. Pero love ko talaga ang DepEd. At I am very much willing to share and I am very much willing to help kung ano ang pwede kong mai-advise sa mga future public school teacher na nanood at manunood at mag-share ng aking video. So, yun po. Iwanan ko po kayo, lagi kong tagline, lalong-lalo na pag kayo ay naging guro na. Okay, kahit gaano po tayo kabisi sa buhay natin, let us maintain our freshness, mga ka-blooming nanay. Love ya! Kia ora! Bye!